Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabagong kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Huwag kalimutan, sa mga bago pa lang, mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauna sa mga kabang-abang na vlogs at live na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. Huwag niyo pong kalimutan to follow me on my Facebook page. Sa vlog natin ngayon, pag-uusapan natin ano ang mga dapat gawin para sa isang masagana, masaya at puno ng pag-asa na pagsalubong ng bagong taon. Ilista niyo po ito. You take note of this one kasi para at upang may guide kayo sa papasok o sa paparating na 2026. Una sa listahan natin ay ang pag-self-cleansing. Napakahalaga po that we do self-cleansing bago umapak ang 12 midnight ng December 31. Okay? Sa December 31 ng gabi, maligo po tayo. In a separate vlog, ituturo ko po yung mga citrus na mga mixture na gagamitin natin to do self-cleansing. And I will also be advising na ihahalo natin sa timba citrus and calamansi it could be, or the American lemon is squeeze natin doon. And also maghanap kayo ng 5 bulaklak, petals, okay? Petals of 5 flowers with 5 different colors that represents the 5 different elements. Dapat ang bulaklak na o the petals of the flower na ihahalo ninyo sa tubig na gagamitin ninyo sa self-cleansing should be the bulaklak na walang thorn, walang tinik. I hope so na-gets niyo po yun, okay? Ulitin ko po, sa gabi ng December 31, dapat ay makapag self-cleansing na tayo. That will be ang huling ligo natin sa 2025. Para mawala lahat ng negative energy na nakakapit sa ating katawan, matanggal ito at handa tayo sa pagsalubong sa bagong taong 2026. Another na pwede natin gawin when we do self-cleansing is gamit ang salt or gamit ang asin. But I would like to suggest na yung body scrub salt yung gagamitin natin, hindi yung rock salt, or else magkakanda sugat-sugat kayo. Makikita nyo sa Watson, sorry for the dropping the name of the brand, but makikita nyo sa department store may mga salt scrub. In fact, may mga flavor nga ito. Merong milk flavor, powderized, parang pinong-pino na asin siya. You can make use of that one. You can scrub the whole body sa pagpaligo nyo po, okay? Sa unang bahagi ng pagpaligo nyo po, para matanggal talaga yung mga negativity, yung mga hindi natin gusto na itawid ito. Hindi natin gusto na maidala ito o tatawid ito sa 2026. We need to cleanse our body. Kasi ang ating pinakamalaking asset sa buhay natin ay walang iba kundi tayo. Sino ang nagdadala ng swerte? Tayo. Sino ang nag-activate ng malas? When we use the word malas in a very layman's term, ay tayo pa rin po. Okay? So, para matanggal ito at para mas ma-activate natin yung positive energy, we need to do the self-cleansing. Ulitin ko, we're going to do a different live kung saan ituturo ko, ibibigay natin ang step-by-step process on the 2 different types of self-cleansing gamit ang citrus or salt scrub, o di naman kaya gamit ang 5 petals of flowers with the representation of the 5 elements. Another na napakahalaga na dapat natin ikonsidera, at ito ang tinitake for granted ng karamihan sa atin, mas pinipili natin ang maganda at bago na bag, na sapatos, na damit, bagong cellphone. Pero pagsalubong ng bagong taon, hindi nga lang tayo nakakapaghanda ng bagong underwear. Okay? So, ang
isasuggest ko po sa inyo, mas mainam, unahin nyo ngayon. Just keep it on your shelves, keep it on your cabinet, keep it on your wardrobe. Sa kwarto nyo po habang hindi pa busy ang lahat. Bumili na kayo ng brand new underwear, itago nyo yon para during the busy season, sa paghahanda ng bagong taon ay hindi na kayo magkakandara pa at parang aligaga sa paghahanap kung ano pa yung nakalimutan ninyo. So, hindi nyo na yan makakalimutan. Unahin nyo na yan, hindi naman yan napapanis, itago nyo na lang at huwag gamitin. Huwag muna tanggalin sa kanyang balot. Hindi kinakailangan po ang brand kung gaano ka mamahalin, gaano ka branded yung underwear na gagamitin nyo po. Ang pinakamahalaga talaga is yung underwear na bago at hindi pa na isusuot. At mainam po, mas piliin nyo po ang kulay red. I would suggest kulay red po, as we wanted to drive away evil, as we wanted to drive away negativity. We wanted also to invite prosperity. Kaya, the best color, kung tatanungin nyo ako, is red for the brand new underwear, brief or boxer para sa mga lalaki, bra and panty para sa mga babae. Red is mainam. Sunod ay dapat nakabukas ang lahat ng ilaw, bintana, pintuan ng ating tahanan even just for 15 to 30 minutes. Okay? Kasi alam ko hindi pare-pareho ang lokasyon ng ating tahanan. May mga tahanan na delikado na bukas ang kanilang bintana at pintuan ng mahabang oras o mahabang panahon because they are not on a safe neighborhood or community. So, kahit 15 to 20 minutes, of course, kung safe ang lugar ninyo, isang oras, okay yon. So, kinakailangan maliwanag, maaliwalas, at buksan ang lahat ng bintana at pintuan para maging banayad, maging magaan, at tuloy-tuloy ang pagpasok ng good energy, ng blessings sa bawat tahanan ninyo sa pagsalubong ninyo ng bagong taon. Alam ko mabibisi na kayo sa pagkainan. So, few minutes before na mag-countdown, siguraduhin nyo na, ask help from every family members. Give them assignments, lalong-lalo na kung malaki yung bahay ninyo, may kanya-kanya kayong bedroom or kwarto. So, mas mainam na ask everyone to open their window, ask everyone to open their door sa bawat silid tulugan, including the bodega, buksan nyo yan, front door and the back door, buksan nyo yan, at palitan po ng mas maliwanag na mga bulb o ilaw o pailaw ang inyong buong tahanan. Kung syempre, andyan pa yung mga pailaw natin sa Pasko, i-switch on din natin yan. Make sure enough ang liwanag, make sure na tuloy-tuloy ang pagpasok ng hangin sa bawat sulok ng ating tahanan. Sa ganung paraan po, sa ganung paraan ay hindi pahirapan ang pagpasok ng blessings sa buong taong 2026. That's the purpose, or yan ang napakalaking dahilan kung bakit tayo nagbubukas ng ilaw, bintana, pintuan ng ating mga tahanan. Ayaw natin na madilim ang ating tatahakin na buong taon. Ayaw natin na pahirapan ang pasok ng pera. Dahil bukas ang bintana at pintuan natin, what message are we sending to the universe? Anong mensahe ang pinadadala natin sa universe? Handa na ang tahanan namin, halina kayo, tumuloy kayo, pumasok kayo lahat ng mga blessings. May espasyo para sa inyo. Another ay magsuot tayo ng mga damit ayon sa ating lucky color. Sa damit, kahit hindi na brand new, okay na po yun. Kahit hindi na bago, okay na po yun Ang napakahalaga lang is to make sure lang po na napanood ninyo yung vlog natin patungkol sa mga lucky colors para sa bawat animal zodiac. Hanapin niyo yan sa YouTube channel natin. Ngayon, kung it's either wala kang damit, hindi ka nakapaghanda ng damit na yon, o di naman kaya hindi ka komportable, mayroon ka pero hindi ka komportable, either lumiit ka o lumaki ka, parang napakalaki sa iyo na damit, o di naman kaya parang sikip na sikip ka,
the safest, pinaka-safe po na color na pwede nyo pong hanapin is kulay pula din po. When you celebrate New Year, when you celebrate birthday, when you do grand opening of business, ang pinaka-mainam na kulay is always red. Ngayon, sa New Year, meron kasi tayong mga designated lucky colors sa bawat animal zodiac. Sa unang araw po ng bagong taon, in fact, on the first week, kung kakayanin, okay? Pero kung hindi kakayanin, at least on the first day of the new year, iwasan nyo pong gumastos o magpalabas ng pera galing sa inyong wallet o galing sa inyong bulsa o galing sa inyong cash box. Iwasan nyo po because what you are inviting is magiging marami ang lalabas na pera sa buhay nyo po. That's why, mas mainam na wag kayong gagastos, lalong-lalo na kung malakihan na paggastos on the year 2026. Ngayon, kung kailangan ninyong magbayad ng utang, kung kailangan ninyong magbayad ng mga payables, siguro if we have extra on the month of December, lalong-lalo na dito na dumarating yung mga 13th month, yung mga bonuses, mas mainam na i-advance payment nyo na yung mga payables ninyo para on the first week, at least first week of the unang taon, ay hindi kayo magpapalabas ng malakihang pera. Lalong-lalo na, mainam po na you pay your debts or yung mga utang ninyo. Ang pagpapalabas kasi ng pera sa unang araw ng taon o unang linggo ng taon ay hindi ganun ka-inviting for blessing. But rather, magiging mailap ang blessings sa atin. Naibigay ko na po dito sa YouTube channel natin ano-ano at alin-alin ang mga masiswerteng pagkain na pwede nyong ihanda at pagsaluhan sa bagong taon. Ayun. So, ihanda ito, i-prepare ito sa ating mesa at huwag hahayaan na mawawalan ng laman ang mesa natin. Make sure that parating may laman ang mesa natin. Even the least, a vase or a bunch of fresh flower na ilalagay sa vase, okay na yon. Dapat lang always may laman yung mesa natin. So pagsaluhan ninyo yung mga pagkain na mga masaswerte na ihahanda at ihahain sa bagong taon. Uulitin ko po, hindi ko na idedetalye ito kasi may separate vlog na po tayo at binigay ko na po ito sa inyo. Binigay ko na rin po ang mga gagamitin sa Prosperity Bowl. Ang pag-assemble na lang po ang kulang natin. So, ihanda natin ang Prosperity Bowl at isali din natin ito sa i-display natin. Mas mainam po that our Prosperity Bowl will be positioned on the wealth sector. Mas mainam po ang Prosperity Bowl natin will be on the living room. Okay? Mas mainam po doon po ilalagay natin ang Prosperity Bowl. While sa ating hapagkainan o di naman kaya kung gagawa kayo ng buffet table, mas mainam ang nakalagay doon sa gitna. It could be, syempre kung may lechon kayo, nagigitna yung lechon, di ba? Kung wala naman, you can have the basket of fruits, you can have also fresh flowers. Dapat, ulitin ko po ha, binigay ko na yung mga lucky flowers. Pumili kayo ng mga lucky flowers na kaya sa budget ninyo, represents the 5 elements, and at the same time, yung walang tinik na ilalagay ninyo. So, huwag mag-alala, our Prosperity Bowl ay meron tayong separate vlog. Inuna ko na po ang mga gagamitin, mga kakailanganin para mag-gather nyo na, mabili nyo na, mahanap nyo na. Siyempre, yung iba, hindi naman kailangan bilhin yun lahat eh. Hindi naman kailangan bago. Kailangan nyo lang hanapin sa kusina, okay? Ngayon, kung wala, doon na kayo magde-decide na bibili. Others would invest, yung iba, nag-i-invest into fireworks. Okay din po ang fireworks bilang pampaingay. Kung una, may budget kayo. Pangalawa, kung meron kayong enough na espasyo sa inyong tahanan at okay sa neighborhood ninyo. At kung merong marunong sa inyo na magsindi at magpaputok ng mga yan. Pero, on the most safest, pinaka-safe na pamamaraan na pagpapaingay is ang gamit ang barya. Nilalagay natin sa kamay, pinaiingay natin ng pagganito. O di naman kaya ilalagay sa bulsa, tapos kakalimbangin mo sa loob ng inyong bulsa.
So maghanda tayo ng 12 coins or 12 barya na gagamitin natin na pampaingay sa pagsalubong ng bagong taon. Mas maganda na kayong lahat, bawat miyembro ng pamilya ay may isang dosen ng barya. Kahit tagpipiso lang. Okay? Okay lang yon. Basta 12 na peraso, yun ang gagawin ninyong pampaingay kasama na yung turotot. Ang pagpapaingay ng mga barya ay mas pinalalakas natin at ina-activate natin yung element na metal or the metal element. Metal element po is the source of the water element na nababalanse. Kaya gusto natin balansehin lahat. So mainam na mag-ingay tayo gamit ang mga barya sa pagsalubong ng bagong taon. Ilalagay nyo sa mga kamay ninyo, gaganunin ninyo, o di naman kaya kung may bulsa, yung pantalon na suotin nyo sa pagsalubong ng bagong taon at kaya itong kalimbangin doon sa loob, mas mainam. This signals the universe. We are giving a signal to the universe that we are willing and ready to accept the financial blessings sa buong taon, na ang bawat buwan na haharapin natin sa buong taong 2026 from January down to December, hindi tayo mauubusan ng pera sa ating mga kamay at sa ating mga bulsa. Alam ko, karamihan sa inyo ay tradisyon na ito. Kaya hindi na ito mahirap para sa inyo. Ang pagsigurado na puno ang lagayan ng ating bigas, lagayan ng ating asin, lagayan ng asukal, lagayan ng tubig, lagayan ng mantika. Siguraduhin may laman ng ating gas tank or tangke ng gas, yung gasul. Siguraduhin may laman ng ating refrigerator. Siguraduhin puno ang tubig na nakapatong sa water dispenser para bountiful, mas blessful, at hindi tayo kukulangin ng mga mahalagang pang-araw-araw na ginagamit natin to kasi pang-araw-araw, di ba? Para masigurado natin na hindi tayo mauubusan ng mga mahalagang pang-araw-araw nating kinukonsumo o ginagamit natin. Dapat sisiguraduhin natin na yung jar of salt, sugar, and everything, even the condiments, kung may extra pera kayo or kung may cabinet kayo na nilalagyan ninyo, we call that as pantry cabinet, nandun yung mga stocks ng pagkain, mainam na may laman at puno iyon. Huwag kalimutan, binanggit ko na kanina, pwede natin ilagay sa pinakagitnang bahagi ng ating dining table ang basket of lucky fruits. In fact, naibigay ko na po ang vlog na ito, alin-alin ang mga lucky fruits, at pre-namis ko rin kanina nagagawa tayo ng vlog kung saan mag-a-arrange ako ng mga prutas gamit o magre-represent ng 5 elements ng feng shui para mayroon din po kayong guide. Okay? Kayong gagastusin. O wala kayong, hindi ito mahirap hanapin kasi nanggagaling ito dapat sa sarili ninyo at bawat isang miyembro ng inyong pamilya sa loob ng inyong tahanan. Ang pagkakaroon ng masaya at panatag na isipan sa pagsalubong ng bagong taon. Hindi tuliro, hindi naman problema, or else dadalhin nyo yan sa buong taon. Kaya mas mainam na masaya ang disposisyon, positive, good vibes lang. Okay? Good vibes lang, panatag ang inyong isipan, tanggalin mo muna yung mga problema, mamaya nyo na yun isipin. Okay? Dapat i-condition ninyo yung sarili ninyo, walain nyo muna yan. Kahit pagod kayo sa pagluluto, kahit pagod kayo sa pagde-decorate, pagsiset up, maging happy kayo, na buo ang pamilya o andyan kayo, may pagkain kayo na pagsasaluhan, at umabot tayo sa bagong taon muli. Kasi yung iba talaga hindi na umaabot, di ba? So, tayo na binigyan ng pagkakataon to welcome 2026. Let's be grateful. And be grateful kahit sa mga maliliit na blessings na darating sa buhay ninyo. And know how to say thank you. Matutong maging grateful. The more ka natatanggap ng blessings, kung marunong kang magpasalamat, kung marunong kang maging kontento, maliit o malaking blessings man yan, ibigay sa inyong isipan ang panatag at masayang disposisyon sa buhay para ito'y mag-radiate at
tumawid sa buong taon, sa bawat araw sa 2026. Isa sa mga dapat natin gawin at i-considera din natin ay ang paglalagay ng pagkain at maiinom sa altar ng ating tahanan. So, gaano man kalaki yung altar ninyo o gaano ito kaliit, sa isang maliit na platito, okay, saucer, maglagay kayo ng different types of food na hinanda ninyo, ilagay nyo doon. Tapos, maglagay kayo ng 3 baso. Isa, tubig. Isa, yung alak. At isa naman, kung may soft drinks kayo o juice. Yan, 3 yun. Tubig, alak, soft drink o juice. Ialay nyo yun doon sa altar. Because they are also celebrating and we wanted to celebrate. We wanted to celebrate na inaalala natin yung good memories ng mga taong nakasama natin sa buhay natin. Kasi alam ko, gusto ko man kayong yakapin lahat, pero alam ko na may mga iilan-ilan dito sa mga YouTube followers ko na magse-celebrate ng New Year na wala ng nanay, magse-celebrate ng New Year na wala ng tatay tulad ko, o may anyone na mahalaga sa puso ninyo para mabigyan din natin sila ng kahalagahan at importansya. May maglagay tayo ng maliit na offering doon sa altar. No need na po to light a candle, ha? No need na to light a candle because this day is a celebration for a bagong taon, bagong buhay, bagong bukas, bagong opportunities. Ang pag-aalay ng maiinom at makakain is for those na kinoconnect natin sa mga mahal natin sa buhay. Once we remember them, once we are grateful with them, at once we treasure the moment and the memories with them, the more tayong hindi nila pababayaan. They can be our guardian angel. So, pwede tayong nilang mabantayan. At the same time, they can guide us through our dreams and aspirations. Kaya, mahalaga na wag natin wawalain ang connection natin ng mga taong nasa ibabaw ng mundo and ang mga tao na mga mahal natin sa buhay na nasa kabila na. And that connection will give us more blessing. And that connection will give us more pagpapala na hinihiling at gusto nating mangyari sa buhay at sa bawat pamilya natin. Kung bubuksan natin ang ating mga bintana at pintuan, kung magiging maliwanag ang ating buong tahanan, may pagkain sa pagkainan, puno ang lagayan ng bigas, mantika, asukal and all, bago yung underwear natin, huwag kakalimutan din po na yung main entrance na bahagi ng ating tahanan dapat walang sagabal, walang marumi, walang eyesore, ika nga, walang mga sirang gamit, walang mga nakatambak na basura. Dapat clear. Meron dyan, anong pwedeng ilagay natin sa main entrance natin? Halaman na malulusog, diba? Maliwanag na area, maliwanag na spasyo. Yun, dapat. Walang mga nakasampay dapat yung main entrance natin as we celebrate the New Year. Kasi dadaan dyan papasok ang chi, the good energy, the positive energy. Dyan dadaan yung blessing. Paano natin maaakit yung blessing? Kung yung main entrance pa lang natin ay hindi nakaaya-aya, hindi ganoon ka-welcoming, dahil puno ng sirang washing machine, may mga nakasampay, nakatambak na labahan, sirang bike, mga nakatambak na tsinelas, and many more. Diba? Nakakairita. Kaya, para sa mas maswerte at masaganang 2026, let's make sure na malinis, nasa ayos ang ating mga bukana. Of course, hindi dapat natin kaligtaan na batiin natin ang ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan with a very happy New Year. Iba-iba na kasi ang form of greetings ngayon. Siyempre, yung mga nasa hapagkainan na kasama natin as we celebrate the New Year, we can say Happy New Year sa inyo. You can send a message. You can give a message. Pwede yung parang program, parang activity ng family na bawat isa ay bibigyan ninyo ng pagkakataon to greet each and every one.
Ngayon, dahil sa social media po, we can send a messages sa mga mahal natin sa buhay, malayo man o malapit. We can send them a greetings of prosperity, of abundance, and hope. Okay? Para mas maging masigla ang ating buhay sa pagpapadala natin ng mga pagbati ng bagong taon para sa mga lalong-lalo na yung mga nasa malayo, para maramdaman naman nila na kahit malayo sila, ay inaalala natin sila. At yung mga nasa harapan naman natin, kasi kung minsan tinitake for granted natin kasi araw-araw natin silang nakakasalamuha, araw-araw natin sila nakikita, wala naman lang tayong mga pagbati na Happy New Year. You can start being a mother or a father. You can start Happy New Year, bunso. Ako'y proud na napagtagumpayan mo ang mga ganito sa nakaraang taon. Gusto ko, o din naman kaya naway, mas marami ka pang maabot at mapagtagumpayan. Tapos yung yaya niyo, syempre, andyan si yaya. Kung andyan si yaya, batiin ninyo at itrato ninyo si yaya na tulad din ng isang miyembro, tunay na kadugo. Ikaw, yaya, Happy New Year to you. Puno ako ng pagpapasalamat dahil napapagaan mo ang bawat araw-araw na mga gawaing bahay, at dahil sa busy ako at sa trabaho, subsob ako sa negosyo, ay nandyan ka para humalili sa akin. Diba? Once you hear this during the conversation, habang kumakain kayo, nakaupo kayo sa pagkainan, isn't it nakakataba ng puso? Yun. Maliban sa mga paghahanda, maliban sa mga pampaswerte, sa mga mamahaling pagkain at kung ano-ano pa, dapat ang pagbabago ay magmumula sa bawat isa sa atin. Baguhin ang ating sarili. Dapat mas maging mabait tayo sa nakaraang taon. Dapat mas maging matulungin tayo sa nakaraang taon. Mas maging madasalin tayo at mas lalong paigtingin natin ang pananampalataya at relasyon natin sa ating may kapal. Magsikap tayo, kumilos tayo, at magkaroon ng ambisyon at direksyon ang ating buhay.